Nakakasuhan po silang lahat, hindi na ako chairman. Yung kaso yun, tumawid from my incumbency hanggang pag-alis ko, wala kami sinino eh. Dahil ang sa amin, itong batas, ang sinabi ng Pangulo, do what is right, sundin yung batas, yan po ang direksyon sa buong gobyerno. Dahil ang pangako ng Pangulo, gawin niyo tama, I will back you up. Kaya kahit sino po talaga, I mean, if we can file cases, investigate on members of family, edi lalo na kung hindi ka member ng pamilya, lalo hindi ka patatawarin dito. So, ang ating gobyerno, as you all know, takot talaga magpumasok sa corruption. Kaya, wala tayong problema na ang program funds umabot ng 800 billion pesos. Walang ganon. Dahil magkakaproblema ka talaga sa buhay mo pagka nalaman ng Pangulo o ng PACC o ng gobyerno ng media. And Chairman, would you agree na systemic na ang corruption given na tila blurred na ang lines between the principle of checks and balance between the legislative and the executive? If you agree on this, had PACC existed, may saysay pa kaya ang PACC? Yes, systemic na po. Dahil nakita natin when the President Marcos came in, pumasok si Speaker Martin, parang dalawa na naging presidente. In fact, sinasabi ni Toby noon na nagagalit ng presidente kay Martin daw dahil naubos yung pera. Wala na akong pera for my flagship projects dahil naubos yung lahat for their projects. So, ibig sabihin, ang nagdidesisyonan sa pera ng bayan, speaker na. Samantalang hindi naman huyo ng role ng speaker. So, and yet, yun na nasusunod. So, it is institutional dahil parang naging personal sa kanila yung trabaho nila imbis na official. Now, had the PACC been effective in deterring corruption or fighting corruption if it had existed now? Baka hindi. Dahil ang strength ng PACC noon was the backing of the President. Remember, the PACC, ARTA, the Ombudsman, wala ko kasing control ng executive dyan kaya nag-create ng PACC. Anti-government offices po ito lahat Anti-corruption, anti-red tape, anti-government offices po lahat ito. Had the full backing of the President. The anti-corruption campaign does not exist in this government. You know, yung ICI, kahit nga yung ICI na ginawa nila, was very limited, kaya pati yung mga commissioners sila nag-resign na dahil no power, no money, no support. Magagalit lang ang tao sa kanila. So, why? Because we have the leader, we have a leader, si President Bongbong Marcos, who refuses to fight corruption and evil. Ayaw niya. That's why kahit ang Ombudsman, nandyan na, NBI, ICI, nandyan nga, pero hilaw na hilaw ang pagkilos dahil hindi naman naniniwala ang tao na talagang gusto niyang tuluyan. So, nag-weaken ang kampanya at yung mga institusyon na nakalatag dyan. In fact, the PACC was already there in abolish pa niya. So, nag-weaken talaga pati ang institusyon at ang laban kontra corruption. So, I don't think the PACC would be effective dahil because of the leader. Okay, and
At this point, Chairman, do you think ang PACC, no, assuming na it was still enforced, should it be institutionalized or should it remain as under an executive order? I think we had proposals to institutionalize PACC noong magsimula pa lang po tayo at event with Commissioner Ted Contacto. Kami, si Commissioner Ted was sinundan ni Commissioner Yvette. Nung magsimula pa na po kami, nagpo-propose na kami ng batas para to institutionalize PACC. Pero hindi rin ho itinuloy ngayon. In fact, inabolish. Kaya nga, dahil there was no really plan to fight corruption. Ang plano ngayon, payamanin yung mga cronies. Ang cronies po are both political cronies and business cronies. Kaya po yung malalaking proyekto ng gobyerno ngayon napunta po sa mga tycoons na supporters po nila. Kaya walang bagong negosyo, walang bagong trabaho, walang bagong perang pumasok sa Pilipinas dahil sa sistema yan. Yan po ang kailangan nating alisin ulit. I guess pag nanalo si VP Sara, tanggal lahat yan. Diba? Pero ang point, kaya ang PDP, ang PDDS, ang aming core talaga, federalism. Alikang biyak-biyakin natin at alisin natin ang sobrang kapangyarihan na nailagay natin sa Pangulo at Kongreso, abusuhin ng gobyerno at ang pondo ng bayan, alisin natin sa kanila para meron tayong institutional safeguards na hindi tayo naaabuso at pagnanakawan. Ngayon, kung ito po ay mangyayari through a constitutional convention ngayon or through a people power ngayon or through a resignation ngayon, gawin na po natin ngayon. Wala na kinabukasan ng bansa natin sa ganito. Ang mayaman at ang may pera na lamang po ngayon ay mga politiko. Tingnan niyo po ang budget. Inilagay na naman po nila yung flood control project dun sa kanilang mga pamimigay na tupad, pamimigay na AIX, AKAP. Ibig sabihin, wala na naman malilikhang trabaho, puro na naman pulubi ang Pilipino na gagawin nilang mga habol-habol sa kanila. Pawe na lang magpila, sir. Gusto nila lahat ng mga makawa sa kanila. Opo. Yan po ang itigil natin. Ako, sa akin, sa mga kababayan natin, sige lang, kunin niyo yung perang yan. Pero sumama rin po kayo sa makilahok sa ating mga protestang ginagawa. Sabi ko, kung ayaw niyong mag-con-con, mag-people power na lang tayo. Tama? Para wakasan na natin talaga itong sistema at gobyernong to ng ganitong klaseng pamamalakad. At palitan na talaga natin lahat. Lahat ng mga korap, lahat na nakaupo, palitan na natin lahat yan. At ang sistema ng gobyerno, palitan na natin lahat yan. Mula sa barangay. Ay, lahat na. Mula sa taas hanggang sa baba. At let's set up a new system of government, install new people na magbibigay sa atin ng bagong kinabukasan. Very nice. And finally, Chairman, last na lang po ito, which PACC accomplishment best represent the Duterte anti-corruption thrust? Madami po yun. Dahil makaka-relate dyan, yung Kongreso, siguro, na yun, very, nakikita nyo, yung mga pinagsisira po namin at pinagpapalo namin mga sports cars sa customs. Naalala niyo po yun, no? Yung mga pinaguhuli po namin na BIR, ano tawag nito? Mga BIR officials because of, yung mga nagre-resignan po ng mga opisyal dahil sa takot. Ayan po, malalaking mga
mga bagay na nangyari that really pictured the anti-corruption fight of the President of the Duterte administration. Pero yung basahin mo yung pangalan ng mga congressman and just how you do it. Alam niyo po, gano'ng laki ang takot ng gobyerno noon sa Pangulo at sa PACC. Nung una po, dyan sa customs kasi, ang bigayan ng pera dyan, Thursday, Friday. It's a Thursday, it's a Friday. Balipat-lipat. Ibig sabihin, lahat ng mga kulimbat nila, hati-hati. E nag-iimbestiga ho kami sa customs. Yung mga misdeclared nilalagay VIOS, pero yung pala mga sports car, ganyan. So babayaran mo lang, maliit na buwis, bayaran mo lahat. So technical smuggling. Pumunta ho ako dyan, Biyernes, umaga, bigay ng pera. Pagpasok ko po noon, may dala-dala akong 2 truck ng SWAT. Ako po, kalahati ng opisina ng Quezon, nag-uwi yan, nagtakbuhan. Pagpasok ko rin sa, yung area ng town, awag nito, yung mga nag-account, yung nagtitingin. Wala ako, malinis sa malinis. Ang sabi ng mga commissioner sa akin, ako, boss, ba't naman ganito? Paano ba kayo magtatrabaho nito? Nung pag-alis ko, nagbigay ako ng subpina. Kaya, bakit? Bakit? Ano nangyari? Kalahati ho ng opisina namin, umuwi na sa takot. Ngayon, magagawa mo yun, baka, una, di ka makakapasok sa customs. Mapapasok pa lang, babarilin ka na. Pero noon, hindi ko ganun. Ito pa. Nahuli po namin sa video cam. Yung body cam. Yung 2 district engineer na nanghihingi ng pera. Isang 10 million, isang 4 million na inilatag sa mesa. Nakuha na ng body cam ng agent namin. Yung transaction, narinig lahat. In-expose po namin yun sa media. Dahil yung 2 pinakasikat na district engineer, cash, nasa mesa, 4 million pesos. In-expose, sinipak, kinasuhan, binanggit yung mga congressmen. Kinabukasan po, after that, kinuusap ko si Secretary Villar, si Mark, noon, sabi ko, kausapin ko yung lahat ng district engineer. Alam niyo sino na muna sa event? Sabi niya, sige, Commissioner, do what you have to do. You have my support dahil ako ay ang dami pinagagawa ni Presidente, talaga lang anuhin yung corruption. Pinatawag po namin lahat. Alam niyo kung sino unang attendee doon? Yusek Bernardo. Kaya natin yung pinakaloko doon, yun ang pinakamabait doon. Doon po sila sa, nakaupo lahat ng district engineer. Parang ganito po, hindi na po ito nakukover ng media noon dahil ito na po yung trabaho ng PACC sa loob Hindi mo napakita dapat sa media Ito yung, marami ho kaming ganun sa gobyerno, hindi lamang PACC na ginagawa na lang namin kasi trabaho namin, hindi na namin inilalabas sa media. Kaya naman, sinasabi ni Secretary Bello, it's part of our job, ba't namin in-media? Kahit lumabas sa media, sa dami ng mga accomplishments, hindi na natin appreciate lahat. So pinakita ko po yung unang 2 district engineer na hinuli, in-entrap, dinampot, kinasuhan, dinanggal. So they already know the message. After that, tahimik lahat, kinuha ko na yung mic, sabi ko, okay, ganito po. Sabi ko, alam ko na we are all professionals here. Sabi ko, kayo, mga engineer kayo, mga professional kayo Ibig sabihin po, hindi na kailangan ng maraming salita para tayo magkakaintindihan. Nagkakaintindihan po tayo dito. Okay, ganito na lamang po, sabi ko. Hindi ko na huhukayin yung mga ginawa niyo noon. Ang ipakikiusap ko na lang, pagdating ngayon, toe the line tayo.
Pag kayo ngayon pumasok sa korupsyon, igagarahe ko kayo. May paglalagyan kayo. Tahimik, pakiusap ko lamang po, habang nandito kami. Sabi ko, pag wala na kami, di bahala na ulit kayo sa buhay niyo. Kaya pala eh. I mean, kung nandito pa rin tayo, sasabihin ko, extended, nandito pa kami. So, sabi ko na, sabi ko, na takot kayo sa mga congressman nyo. Ngayon, huwag kayong matakot sa mga congressman nyo. Pagka inaway kayo, magsabi kayo sa akin, akong bahala sa inyo, dadalhin ko kayo kay Digong. Palakpakan yung mga DPWH. Yes, sir. After that event po, bumaba na ang mga reklamo sa DPWH at pumalag yung mga district engineer dun sa mga hinihingi ng Kongreso. Kaya bumaba rin po ang korupsyon nun. Gaya sinabi ko sa inyo, ang baba-baba sa dito, hindi na wala. Tinatago sa amin pero napakababa. Kaya ang unprogrammed funds noon 200 billion. Ngayon 800 billion. Natapos tayo 6 na taon, 800 billion. Sila 3 taon pa lang 1.2 trillion. Yan po yung resulta ng trabaho natin ng anti-corruption na pinamunahan ng Pangulong Duterte. Chairman, pwede akong support lang nito Kung natatandaan niyo po nung congressional inquiry sa mga Diskaya last year sa Senado, anong sabi nila Diskaya? Nung panahon ni Duterte, walang humihingi. So, yan po ang patunay. Galing na mismo sa contractor yon. Kapeni? Natatawa ko ako talagang... Sa totoo lang, nagkukulang tayo ng oras. Marami pong sasabihin serious ni Chairman. Sa totoo lang, kasi ang korupsyon ng araw nakakatakot. Actually, kahit wala pang korupsyon, magkaroon lang ng ingay, kinakabahan na kahit hindi nila ginawa. Kasi sometimes, some of the contractors, kapag di mo na pagbigyan dati, lalo na yung trabaho ko before sa national parks, may nilulutong against you to destroy you kasi hindi ka nila napapa-oo. So I stick and stand for what is right, and that's the reason napunta ako sa ibang ahensya. Pero mahabang istorya, pero dapat malaman nila sa susunod na pagkakataong mabigyan tayo, no? Sa pamaganda po ito, para lang ma-appreciate nyo lahat. Alam niyo po ng panahon natin, dun sa Project Kasangga, tukang laban sa korupsyon na ginawa ng PCC, lahat po ng government officials, from secretary down to the lowest official, pinapirma ho namin ang manifesto of voluntary resignation pagka nahuli sa korupsyon. Pumirma po lahat ng empleyado ng gobyerno na pag pumasok sila sa korupsyon, voluntarily resign. Alam niyo po kung gaano kabigat yun? Yung ginawa ko ng DILG noon, 2,000 general ang pinapipirma. Nang ganun din, ginaya tayo. Wala nagreklamo pa, walang pumirma. Sa atin, buong gobyerno, una pa polis. Mga first 5 ang polis. Una nun, BOC. Ang unang pumira, BOC, tapos DOH, tapos DPWH, tapos BIR, tapos polis. Pirma lahat, magre-resign kami. Alam niyo po ba na legally bawal din yun? Kasi meron security of tenure. Pero dahil sa pulisiya ng Pangulo na bawal ang korupsyon, pumayag po yung mga empleyado ng gobyerno. Ngayon, papayag ba silang gawin yun? Naku, hindi. Hihingi pa ng pera. Naku, tigil-tigil nyo ang mga korupsyon. Dahil pa ako i-deliver sa Malacanang, sa mga congressmen. Yes, sir, maraming kalaban yan si Maraming kalaban demonyo. Chairman, idagdag ko lang, Attorney Yvette, that time lahat ng ating ahensya sa government, sa amin, mga maliliit, tataas, basta opisina o departamento ng gobyerno, meron po diyang isang malaking picture at polisiya sa labi pa lang, no gift policies. Ngayon po,
Ang polisiya dapat meron palagay. Yung kasalanan. At pagkatapos po, talagang iyak sa amin yung mga taong gustong pumasok. Sabi nga ng mga security, ma'am, may ice cream, natutunaw, bayaan mo maglawayan dyan. Gusto mo mamura tayo ng presidente. Talagang we stick with Kaya kahit na masarap pa yan. Ito, bagong creator ng PACC, ang nakaupo nun was my late husband. Magpapasko, may isang negosyante nagbigay po, pinadaan, mga envelope. Alam niyo kung magkano laman? 5,000. Merong kasama pa yon na mga grocery packs. So, gumawa ng listahan ng lahat ng empleyado ng PACC. Alam niyo ho, nung nakaabot yan sa mesa ng husband, ni Attorney Contacto, sabi niya, ano yan? Boss, ano daw? Pamasko, ganyan. Nung pinakita 5,000, PI, sabi niya, hindi ako pipirma, balik niya yan. 5,000 Siyempre, pipirma ka kasi natanggap mo, no? It was a minimal amount. Pero pinabalik ng isang commissioner ng PACC. Pasko yun hindi ba pwede naman yun kasi minimal? No, sabi niya. We have to set an example. Ibalik nyo yan. Alam niyo po, yung mga nakatanggap, malungkot, pero it gave them the dignity. Kaya maliit yan, kung sa tingin man ng taong bayan, maliit, it is still considered as graft insofar as the late Commissioner Contacto is concerned. Ganon niya pinapahalagahan ang opisina na create ng Pangulong Duterte. So, eto po, last na lang, sorry Chairman, paano po naprotektahan ng mga whistleblowers at saka complainants ng Pangulong Duterte? Oo, nung una po, kaya kami yung sunog na sunog dahil talaga yung mga nagsusumbong sa amin, hindi ko lumalabas Ang lumalabas po nun, alam niyo yung mga sekretaryo, commissioner, undersecretary na nakakaso namin yung mga direktor, inihaharap po sa akin yun. Noon, ma'am. Lahat na kinasuhan ko, imagine yung kinasuhan mo, ihaharap sa'yo para doon kayo kasi tao ni Itigong din. Doon kayo magkukonfrontasyon. Pero yung nagbigay sa amin ng ng mga informasyon, never lumabas yun. Kaya protektado yun. I remember yung sa customs, yung hinuli po namin yung jewelry smuggler na 10 bilyong piso na ang pinasok na pera dito sa Pilipinas para ipang fund sa terrorism. Dinampot namin yun sa airport. Ako na una nun, nahuli namin, 13 yun. Mga Muslim, mga terorista. Dinampot namin ISIS. Katutukan po kami ng baril doon. Noong, ano tawag nito, yung witness namin doon, whistleblower, siguro 3 taon kong itinatago. Hindi nakapagtrabaho din tayo, pero she was very happy na kahit wala siya trabaho, sinusustenan po namin yun. Tulong-tulong kayo magkakaibigan. Dahil wala naman kami pera sa PACC, bahay, safe house, yung sustenance nila ng pamilya. Ano tawag ito? Kinarga po namin yun. Tapos, yung mga nasa witness protection program po, naalala ko, ang ganang-ganang magsumbong nung time na yun, kasi nga alam nila na merong hope na may mangyayari. Ganun. Hindi kaya ngayon, pag ikaw ang nag-witness, ikaw ang ikukulong Hindi, magre-restitution ka pa muna. Diyos ka, ikaw ang nagsusumbong, ikaw ang iniimbestigahan. Ikaw ang tinatag. Wala na. Si Diskaya, nagsumbong siya, kinukulong. Hindi ko sinasabing wala siyang kinalaman. Sinasabi ko, itinuturo niya yung mga mastermind Di ba? Dahil sa kanya, maraming makukulong. Si Cabral, pinatay Or nagpatay-patay. Abangan niyo po yung report ko tungkol dyan. Dahil kung sino nga yung, alam niyo ba kung gaano kahalaga ang testimony ni Cabral? Yung inilabas lahat ni Leandro Leviste,
kung si Cabral Buhay, lahat yun sasabihin ni Cabral, oo, totoo yan, dahil ako ang kausap niyan, ako ang nagbigay niyan, at sa kanya ko binigay, ganito kalaki. Kulong po lahat yun, lahat ang ituturo niya. At ang lahat ng allocables, siya rin ang gumawa, pati yung kaya they had to kill, or kunyari kill, diba? Or paano magpapakamatay yun? Eh, takot niya sa heights. Ang pinatay nila doon, issue. Ang pinatay, nakulong na, ang dami makukulong na mga congressman, senador at politiko. Iyon, kung panahon po namin yon, safe po yon. Baka sa Malacanang nakatira yun. Or something like that, at least. Daming nakakulong. Ang ganda po nung sinabi ni Ate Yvette, dahil magkatabi kami ng opisina ni Ted. Ang 5,000 doon was the employees. Yung commissioner, 50,000 yun natin. Hindi ko alam. Okay, lang Kaya nangyari. lang sinabi sa'yo. So, pumasok ko ako, galing ako ng raid. May ni-raid ako noon eh. Yung Divisoria, ni-raid ko. Bumalik na ako mga alas 2 ng hapon. Pagdating ko doon, dumating yung staff ko, may binigay sa aking envelope, tsaka mga papel. Papel, tapos sa ilalim may envelope. So I was sorting out, nakita ko, oh, ano to? Tapos tinanong ko, pera. Tapos sa ganon, sabi ko siguro mga 50 mil to. Tinanong ko, yung likod nakalagay, yung pangalan nung nagbigay, Tycoon. Tapos kaharap ko yung yung executive director namin. Ano to? Galing sa Malacanang yan. Sabi sa akin, Malacanang? Eh bakit? Iba ang pangalan. Tinanong ko, ayoko niyan. Sabi ko, sabi mo sa kanila, ayoko niyan. Tapos, natulala yung mga tao dahil pala kinuha na ng lahat. Masaya na, Pasko na eh, di ba? Ayoko niyan, sabi mo. Tapos umalis po ako. Naku, nagkagulo rin sa opisina. Yung pala, nagbalik din si Kuya Ted. Nung malaman nung mga commissioner, nagbalikan. Naku, umiiyak yung mga pulihato dahil nagastos na lumiba. Pero 5,000 lang naman. Pero that set the tone. That set the tone sa amin na binawi lahat ng mga ano. Hindi. Pero yung sinabi ni Kong Ted noon, sabi niya, kayo, bahala kayo, basta ako ibabalik ko. Kaya hindi pa na conscience. Sige na lang. Sabi ganon, hindi pa ako chairman nun, si Dante pa. No? Dante pa, oo. Sabi ni, puntahan sa opisina ni Chairman Dante, sabi niya, Sir, binalik ni Kong Ted tsaka ni Kong Greco yung pera, ayaw daw nila yan. Sabi ni Chairman Dante, anak namin, ayoko na rin yan, ibalik ko na. So, gano'n po na pati kami, pinupulis namin ang sarili namin. So, yan, naging polisiya, naging legacy, naging kultura nung panahon natin na dapat po nating ibalik. Sir, ang tanong lang ako, personal lang to. Kasi kami, mga vlogger kami, politics. So, tatanong ko lang sa'yo, kung makakahingi ba kami ng tulong sa'yo kung sakaling magkakaproblema itong vlogging namin. Oo naman, bigyan ko ng abogado at pag nakulong kayo, dalawin ko kayo. Kasi siguraduhin namin hindi kayo uulit ng kulang sa loob. Anyway, any more? Wala na. Sa lahat ng mga nandito, no, alam mo, inuulit ko po sa lahat ng mga chairman ng PACC. Ang PACC, ano ba yung PACC? Presidential Anti-Corruption Commission. Yun po, kitang-kita naman po. Ibibigay ko lang po yung floor kay Attorney Yvette Contacto para ipakilala ang napakakisig na si Chairman Guerrero Belka. Maraming salamat, Captain. Ang next panelist po natin needs no flowery words, no, for our introduction. Belka ruling
pinaka-landmark case ho ng Supreme Court decided and back laban sa corruption because of the PDAF scandal. Pero lingid sa inyong kaalaman, when he was still Manila Councilor, karamihan po ng kanyang ordinansa ay patungo sa good governance and protection of employees. Kaya nakakatuwa, no? We have the Secretary of Labor and Employment, tapos yung next panelist natin ay may malaking puso, no? Para rin sa mga empleyado when he was Manila Councilor. But in 2017, he was appointed to head, hindi pala, 2018, he was appointed to head the Presidential Anti-Corruption Commission. And it is my honor to introduce to you none other than Chairman Greco Bellica. Unang words po, Chairman. Thank you, Ate Beth. Lapakan po natin, Commissioner Idel Contacto, kasama ko po sa Presidential Anti-Corruption Commission. Well, listening to Secretary Bello, talaga napakaraming accomplishments at performance ng pamahalaan noon, especially sa labor sector. Nasa dami ng nangyayari kasi noong panahon ni Digong, yung bang hindi na natin narinig lahat dahil ang dami eh. I remember yung first 100 days ni Pangulong Duterte, parang 6 years na sa dami ng issues na na-resolve. Naalala ko sila, yung mga tycoons, nagbayaran ng mga taxes na hindi nasisingil, sabi nga ni Secretary Bello. And in fact, nung panahon kasi natin noon, the whole government, and siguro the whole country was anti-corruption. Kumbaga, yung policy na ng Pangulo, talagang anti-corruption na lahat eh. Bukas na. Tapos yung mga sumbong ng mga maliliit, empleyado, laborers, against abuses, nasasagot kaagad. At hindi lang, dahil yun ang direction, policy direction ng Pangulo, yung mga empleyado, yung mga sekretaryo pababa, sinasagot kaagad yung mga problema, mga reklamo. So, ang daming i-develop na kahit lumalabas sa pahayagan, sa dami, hindi na talaga natin masundan. So, yun ang biglang nawala kasi na yun. Diba? Na natakpan ng mga corruption controversies. Kasi nga, yung anti-corruption ang nawala eh. Example na lang po, ang pinakamalinaw dyan was I was reviewing the budget. Then program funds. Alam niyo po kasi sa budget may 3 categories yan. Meron yung sa GAA, meron yan sa personal services, mga sweldo. Tapos sa susunod po, meron po yan yung sa mga proyekto. Tapos sa huli, meron po yan ang program funds. Yung ang program funds po, yan po yung mga items na pinupondohan, pero wala pa talagang pondo or nilalagyan ng mga items, mga proyekto. Kapag nagkaroon ng sobra sa inaasahang koleksyon, doon ilalagay sa proyekto na nasa program funds. So, normally, by history, mga 2 to 5% max lang ang inilalagay sa program funds. Kasi nga, hindi nababantayan yan eh. Hindi yan dumadaan sa proseso ng budgeting, hindi yan dumaan sa NEP, hindi yan dumaan sa GAA, or hindi sinuri, hindi nakita ng mga tao, kongresista ko sa nilalagay. And secondly, yung pag-release ng pondong yan, napakadali, simply by approval of the President, lumalabas na yung mga pondo. So, yung security measure, yung transparency measure niyan, napakahina, kaya napakadali korapin. Pagdating ho ng from 2016 to 2022, nung panahon po ng Pangulong Duterte,
nag-pandemic pa tayo nun. Ang total, ang program funds lang na pumasok was 845 billion pesos. Malaki ho yun. Pero 6 na taon po yun. Nung pumasok po ang Pangulong Marcos, sinanggal kaagad ang PACC, nawala ang anti-corruption campaign sa gobyerno. Unprogrammed funds for the first year, from 2 to 4% to 2 to 5%, umakyat po agad ng 15% of the budget, which was already 800 billion pesos. Now, for the last 3 years, pag kinumpute nyo po, 1.2 trillion pesos po ang pumasok sa unprogrammed funds. 800 billion for 6 years ni Pangulong Duterte. Malaki, meron pa din. Pero contained sa 2% to 4%, 5%. Talaga na yung bang, andun lang talaga yan through history. Pero pagdating po ng administrasyon ni Pangulong Marcos, dahil nawala nga yung pagbabantay at laban sa korupsyon, yung mga dating pinipigilan natin, nawala na kaagad. Na total, for the first year, 800 billion kagad ang program funds. At tapos 2025 in 3 years, 1.2 trillion pesos. Yang mga pondong po yan po yung nakita natin na pumasok sa flood control, sa mga ayudang walang katapusan, para lang people will vote for them and continue to depend on them. Ang nakikinabang po dyan at ang nagmamanipulate at gumagastos po niyan are all politicians, congressmen and the president. Sila ang may authority dyan. So ibig sabihin, yung mga proyekto na dapat pondohan, hindi ho napondohan yun. Ang napondohan yung kanilang pangpolitika at yung kanilang kinukomisyonan. 1.2 trillion pesos po, just to give you a fair assessment kung magkano po yun, or kung gaano kalaki yung 1.2 trillion pesos. Si Secretary Bello naging congressman po yan. Congressman siya, bago natin na ipatanggal ng PDAF, was only 70 million pesos per, sabi niya kanina, semester. Galit na po tayo nun, kaya natin pinatanggal yung PDAF dahil yan nga ho yung kay Napoles, yung pinaglaruan ni Napoles. 70 million, pero pag inisip mo, kinumpare mo sa ngayon, 70 million pesos noon, dito sa tinatayuan natin distrito, dito sa distritong ito, 2025 lang, 6th District of Manila po ito, dito ako naglingkod. 2025 lang, 1.2 billion ang pumasok na allocable dito or yung modern day pork barrel. At lahat po ng allocable from nung taong 2025 lang po, went up to 1.2 trillion pesos na dating all in all 24 billion pesos for congressmen. So, makikita nyo na po kaagad yung na-expose sa corruption at kinurap. Kaya nakita po natin na bagamat ang laki ng pondo na inilagay sa flood control, baha pa din. Kasi yung pera na dapat mapunta sa flood control project, hindi napunta sa flood control project, napunta sa bahay ng mga congressmen sa park, sa Forbes Park, sa mga kotse nila, sa luho nila, na na-expose. Nung panahon po natin, noong 2016 to 2022 lang, nawalan po ng kapangyarihan ang mga korap na politiko at will yung mga korap na politiko magnakaw kahit po kongreso na magnakaw dahil ang Pangulo mismo anti-corruption at nangunguna sa anti-corruption. Pangalawa, yun ang polisiya. Pangalawa, nagtatagpan ng mga opisina na para manghabol ng at magbantay ng korupsyon. Nilagay ang PACC, inilagay ang ARTA, nakikinig sa media. Ang dami yung pwedeng pagpuntahan
Tapos kami noon sa PECC, naglagay pa kami ng mga anti-corruption committees sa lahat ng ehensya po ng gobyerno na bagamat, because of, siguro, shortcut lang. Marami ho kaming nagagawa noon dahil bukas nga ang gobyerno sa anti-corruption na kami, malaki na wala sa trabaho namin at ang binapantay na lang namin yung mga nagkukunwari na nagka-anti-corruption pero corrupt pa rin. Wala ho kami pinaligtas noong time namin. One concrete example po, talagang takot, alam niyo po siguro yun, pero kung takot ang mga drug lord, drug addict at kriminal at siga sa kalsada noon dahil sa tokhang, sa anti-crime, anti-drug war ni Pangulo. Ang mga empleyado ng gobyerno, takot din sa anti-corruption or sa corrupt dahil sa Pangulo. So, yan ang problema natin ay yung mga pinigilan ng Pangulong Duterte noon na mangurap, abuso ng kapangyarihan, sila po ang na-empower ulit ngayon para mangurap. Yung mga hindi nila magawa noon, biglang nagawa na naman nila ngayon. Yung example po dyan, yung I was talking to, kanina before we came in, ina-analyze ko ano nangyari. Sabi ko, ba't ba nagkaganito itong bansa natin nung pumasok si BBM? Samantalang, nung pumasok siya, Kim and Sara had practically, 1/3 of the Philippines supported them kasi kalahati lang ng Pilipinong bumoto, 60 million sa 110 million. 32 nakuha nila. And with that overwhelming support, si BBM could have really took the Philippines to another level dahil he could have invited so easily new investments and new development for our country para pumasok ang namumuhunan dito at yung mga nandito na mamuhunan pa para magkaroon ng trabaho at tao dito sa ating bansa. But instead of doing that, ang ginawa niya, yung pondo ng gobyerno, ibinigay niya sa kanyang mga crony politicians and crony tycoons. So ibig sabihin, walang nalikhang bagong trabaho at negosyo at walang bagong perang papasok. At dahil ganun po ang sistema, nakita ng lahat, teka, wala pala sistema rito, palakasan lang. Nagkagulo. Dahil basta malakas ka sa kanya, siguro kay First Lady, kay Speaker, at dun sa mga kaibigan niya, malakas ka, makakakuha ka ng proyekto na kahit umikot-ikot siya sa buong mundo noon na nakita natin, ikot-ikot siya inviting investments, walang nag-materialize dahil nakita, ang gulo nyo dyan Kaya nagkakagulo dahil walang sistema, palakasan lang. So yun ang mga yumaman. Kaya ngayon, walang pera, walang trabaho, nag-iingay ang tao dahil ang yumaman lang at ang may pera ngayon, puro politiko. Nung time natin po, wala akong ganun Dahil meron nga akong naghahabol. Ang Pangulo, ang dami yung nagbabanggit ng pangalan, diba, nagpapakaso. Alam po ninyo, sa totoo lang, nung ilabas ko po yung listahan ng mga corrupt na congressman na naiimbestiga ng PACC, unang-una, wala pong jurisdiction ang PACC sa legislative branch. Pero dahil nadadamay sila sa sumbong ng mga tao, nadadamay po sila sa report namin. Noong kunin ng Pangulong Duterte yung listahan sa akin, binigay ko sa kanya, binasa niya. Nagalit ang Kongreso dahil binasa niya. Tapos hindi magalit sa kanya
sa akin nagalit. Pinatawag niyo ako sa Malacanang dahil nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko, boss, akala ata nito mga congressman na to, takot ako sa kanila. Eh sabi ko, wala pong congressman na pinanganganak na katatakutan ko. Eh pinagsasabi rin po ng mga tao nyo raw po sila. Gusto ko lang magpaalam. Napapalagan ko na po. So, wala namang kibo ang Pangulo dahil bahala ka sa buhay mo kung ganyan, gawin mo lang tama. So, nung sinabi ko, kung may problema kayo sa akin, gusto mga congressmen, patanggal niyo ako yung Pangulo. Pero huwag kayo magagalit kung ginagawa ko ang trabaho ko. Pero kung may gusto kayo mangyari, gawin na natin ngayon. Sabi ko, diyan, dito, kahit saan, gawin na natin ngayon. Sabi ko, dahil kung nakakala nyo, na pumunta ako dito para yumaman, magkaroon ka pangyarihan. Hindi ganun. Pumunta ako dito dahil ang pangarap ko hindi maging mayaman, hindi maging mahirap, hindi maging mayaman, hindi maging makapangyarihan. Ang pangarap ko ako, maging siga dahil ang tatay ko siga. So kung ito na yon, gawin na natin ngayon. Away po kami, tinawag ako ng Pangulo. Sabi niya sa akin, alam nyo, ang una niyang tinanong sa akin, pagpasok ko sa kwarto, pinalabas niya lahat. Dalawa lang po kami. Si Senator Bongo, nasa labas kasi nga inaasikaso ko yung mga trabaho. Pumasok, lumabas. Ang sinabi niya sa akin kagad, ano, yung anak ko nandyan, ganun ho ang policy ng Pangulo nun. Walang sinisino. Yung anak ko nandyan, sabi ko, boss, wala eh. Bakit wala? Boss, wala naman nagsumbong, tsaka wala naman nag-file sa amin ng complaint. PI na yan, sabi niya. Kung nandyan ang anak ko, magre-resign ako ngayon. Ang puntos ko po doon, ganun ho kaseryoso ang Pangulo sa laban kontra korupsyon at ang mandato niya sa amin noon is just do what is right. I will back you up. Kaya nung naglulungsad po kami ng anti-corruption campaign, bukas na bukas po ang buong pamahalaan, buong ahensya, magpa-imbestiga at sila mismo ang namumuna sa pagsuporta sa Pangulo at sa PACC, magsagawa ng mga anti-corruption campaigns, anti-corruption measures sa kanilang sariling mga ahensya na redounded to yung ating mga agencies na gagawa yung trabaho nila according to their mandate na siservisyohan ng tao kasi nga bumaba po ang corruption. Okay. Ang program funds, corruption, during our time and during any other's time has always been present but in our time contained. Present pero contained. Hindi po gaya ngayon parang unbridled. Talagang alam mo na makapalang mukha, ghost projects, pero wala pa rin kung nangyayari. And, you know, we all had to work within the limits of the law. Yun po talaga ang ano ron. Merong batas na gusto lang natin, patayin na lang natin lahat yan, di ba? Hindi mo pwedeng gawin. Gusto mo, ikulong na lang natin lahat yan. Hindi mo naman pwedeng gawin ang sarili mo lang, dadaan ka pa rin sa korte. Pero what we can do, kahit minsan, totoo lang po, sumobra kami sa aming mga mandato. Pero sumobra kami dahil sa pagpapatupad ng mga polisiya na utos ng Pangulo. Kunyari, hindi mo naman pwedeng imbestigahan ng Kongreso, pero sasama sa investigasyon namin, sobra po yun. Ako po noon, as PACC Commissioner, as PACC Chairman, hindi naman dapat ako sumasama sa mga polis at saka sa NBI na nagdadampot ng mga nangungutong, pero ginagawa ko po yun dahil kailangan makita at maramdaman ng mga tao na talagang merong laban kontra korupsyon at saka yung mapigilan sila.
Hindi ko pa rin maipakulong ng, hindi naman kami korte. Gusto natin ipakulong eh. Diba? Pero hindi naman kami korte. We are limited by filing cases. Kaya when we file cases, we filed, minamanito yung ating final, wala rin big fish. Pero nakakasuhan po namin doon, sekretaryo, senador, congressman, presidente, di pa ba big fish yun? Diba? Tapos, mga pinagdadampot po namin doon. Kung hindi lang mo naunahan kami ng announcement ng presidente ng mga korap na congressman, may nadampot akong congressman. Pero ibig ko ito sabihin, it was because the mission was really greater than the limited power na binibigay ng batas. Yun lang ang naging limitation namin na last. This is where I will get off. 1.2 trillion pesos unprogrammed funds. 1.2 trillion pesos unprogrammed funds na gamit na ng administration na to. Yung 1.2 trillion funds, if used to projects, to make projects that will create jobs. Alam niyo po, it could have created 8 million to 12 million jobs. Ang jobless lang po sa Pilipinas na nasa record is 2.2 million. Ibig sabihin, kung yung perang inilagay nila sa program funds, na napunta sa mga flood control, sa controversial projects, inilagay na lang sa mga agro-industrial factories and industries to create jobs. Wala na po tayong employment problem or unemployment problem sa Pilipinas. Steady, stable na trabaho para sa lahat ng mga Pilipino. On the other hand, yung mga pera po yan ay inilagay lamang doon sa kanilang merong flood control, problema na yon, at doon sa kanilang mga ayuda, AIX, tupad, mga pangbigay nila sa kanilang mga botante to stay in power. Pero it is that same system that makes people dependent sa mga politiko so they stay in power. Ibig sabihin, hindi tayo masenso. Ang problema ngayon, at pinagtingnan natin, ng 2026, pag pinag-aralan niyo naman po ang budget ngayon, dahil sa controversy ng flood control, na slash ng almost kalahati po ang allocation sa DPWH, so halos wala nang pagkakakitaan yung mga congressman doon. Pero yung napunta naman po yung pera, ibinalik naman doon sa social services na pamimigay na naman po doon lamang sa kanilang mga botante. So, what I'm saying po is when we now compare the Duterte administration papunta sa 2022 hanggang 2023 hanggang 2026 na budget, makikita natin na ang pupuntahan na naman po ng ating pondo ngayon at ng ating bansa ngayon ay mga pera na ipamimigay lamang doon sa kanilang mga botante para to keep themselves in power kahit hirap po na hirap. Bibigyan ko kayo ng 5,000, every quarter, tama? Pagka, parang recipient ka, parang 5,000 every quarter. Okay ka na, samantalang kung inilagay yung perang yan sa mga industriya na makapagbibigay ng trabaho, di malaya na tayo, meron na tayong buwan-buwan stable jobs dito sa Pilipinas, which would have given us a better economy. So the Duterte legacy, wala po yan eh. Yun ang point ko eh. Anong problema natin lahat ngayon eh.
Noon, pag may nakita tayong problema, sinusolusyonan ng gobyerno. Ngayon, hindi. Yung problema, sinusustain at sinisave. At ang paraan ng gobyerno, pakulong si Bong Revilla, susunod si Jewel Villanueva, si Jingo Estrada, si Chis Escudero, pantakip ng kanilang mga controversy, pero yung pera ng gobyerno, ibibigay pa rin sa mga congressmen para manatili yung mga congressmen sa pwesto, ma-impeach si VP Sara, ma-save siya sa impeachment, dapat na wala, hindi ko sabihin, 2026, wala akong pupuntahan ng ating bansa sa totoo lang, sa plano ng gobyerno ngayon, ang plano lang yan is to survive, hindi sila matanggal, hindi naman siya magre-resign, hindi na rin siya may impeach, pero to survive 2026, para sa 2027 hanggang 2028, susurvive na nila at gagamitin na nila ang kapangyarihan to stay in power. At wala tayong magawa. Noon, meron tayong nagagawa. Dahil ang Pangulo mismo, nakikita nyo, siya mismo nag-responde. Yun. Okay. Sino